Sa Middle East, may mga bansa na hindi mo basta pwedeng hamunin. Malalakas ang kanilang militar at mabilis silang sumagot kapag may banta. Ngunit tila gumawa ang Iran ng isang mapanganib na hakbang. Video from Illis News Agency showed a crane lifting the debris of a NATO air defense missile out of the water in southern Turkey on Wednesday. We are taking all kinds of precautions in close consultation with our NATO allies, and we are making the necessary intervention immediately. Ang pangyayaring ito ay nagbigay ng bagong tensyon sa pagitan ng Iran, Turkey at ng NATO. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon simulan na natin. Noong March 4, 2026, nagpakawala ang Iran ng isang ballistic missile papunta sa Turkey. Pinaniniwalaang ang target ng missile ay maaaring ang NATO airbase sa Incirlik o ang early warning radar system sa Kurechik. Ang dalawang lugar na ito ay mahalagang bahagi ng depensa ng NATO sa lugar na yon. Ngunit ang pagtatangkang tamaan ang mga lugar na yon ang maaring naging pinakamalaking pagkakamali ng Iran. Bago pa mangyari ito, nasa mataas ng alerto ang Europa. Nangyari ito matapos umatake ang Iran sa mga British base sa Cyprus at sa isang French naval base sa United Arab Emirates. Ngayon naman direkta nitong tinamaan ng Turkey. Ang Turkey ang may pangalawang pinakamalaking militar sa NATO. Para sa maraming analyst, napakapanganib ng hakbang na ito. Sa loob ng maraming taon, may mga plano na nakahanda sa Turkish Ministry of National Defense para sa mga ganitong sitwasyon. Isa sa mga ideyang matagal ng pinag-aaralan ay ang tinatawag na Forward Defense Doctrine. Ang konseptong ito ay muling pinag-aaralan ngayon at inaangkop para sa sitwasyong may kinalaman sa Iran. Dahil sa nangyari, pinag-uusapan sa Ankara ang posibilidad ng isang malaking cross-border ground operation. Kasama sa mga opsyon ang pagtatayo ng buffer zone sa mga lugar malapit sa Iran kung sakaling lumala ang sitwasyon. Gayunpaman, matagal nang maingat ang Turkey sa pakikitungo sa Iran. Sa loob ng maraming taon, sinikap ng Ankara na iwasan ang paglala ng tensyon sa lugar. Mas pinili nitong gamitin ang diplomasya at pakikipag-usap upang resolbahin ang mga krisis. Palaging inuuna ng Turkey ang kapayapaan sa paligid nito. Ngunit nagbabago ang sitwasyon kapag ang mga missile ay nakatutok na sa mismong teritoryo nito. Kapag ang usapin ay may kinalaman na sa seguridad ng bansa, nag-iiba ang mga patakaran. Ayon sa mga opisyal ng Turkey, lahat ng posibleng hakbang ay pinag-aaralan na ngayon. Kasama rito ang ground operations, pagtatayo ng buffer zones, at maging ang posibilidad na gamitin ang Article 5 ng NATO. Ang Article 5 ang isa sa pinakamahalagang prinsipyo ng NATO. Kapag umatake ang isang bansa laban sa isang miyembro, maaaring ituring ito bilang pag-atake laban sa buong alyansa. Ayon sa opisyal na pahayag ng Turkey, nakita agad ng kanilang radar systems ang missile habang dumadaan ito sa airspace ng Iraq at Syria. Sa loob lamang ng ilang segundo, naharang at nawasak ang missile habang nasa ere. Ang mga piraso ng missile ay bumagsak sa Hatay region ng Turkey. Mabilis ang naging reaksyon ng Ankara. Itinuring ng mga opisyal ng Turkey ang pangyayaring ito bilang isang seryosong banta sa seguridad ng bansa. Dahil dito, inilagay nila sa mesa ang posibilidad ng paghihiganti at maging ang paggamit ng Article 5 ng NATO. Sa kabilang panig, nagbigay rin ng pahayag ang United States. Ayon kay US Secretary of Defense Pete Hegseth, alam nila ang nangyaring insidente. Ngunit sa kanilang pananaw, hindi pa ito sapat upang agad na gamitin ang Article 5. Sa madaling salita, nasa kamay ngayon ng Turkey kung ano ang susunod na hakbang. At dito nagiging mas komplikado ang sitwasyon. Kung bumagsak ang pamahalaan sa Tehran o tuluyang magulo ang Iran, maaring hindi papayag ang Turkey na maulit ang sitwasyong nangyari sa Syria malapit sa kanilang border. Matapos ang naging posisyon ng Washington, lumalakas ngayon ang pagsusuri na hindi papayag ang Turkey na magkaroon ng isa pang kaguluhan na tulad ng nangyari sa Syria. Hindi rin nila hahayaang makapasok sa Anatolia ang mga armadong grupo na walang kontrol kung sakaling tuluyang magulo ang Iran. Ayon sa mga ulat mula sa open source intelligence, ina-update ngayon ng Turkish Armed Forces ang kanilang mga plano kung sakaling lumala ang sitwasyon sa Iran. Isa sa mga planong pinag-aaralan ay ang pagtatayo ng buffer zone na may lalim na humigit kumulang 30 hanggang 40 kilometers sa loob ng teritoryo ng Iran. Kung mangyari ito, kasama sa plano ang mga lugar tulad ng Maku, Khoy, Salmas at Urmia. Sa ngayon wala pang aktuwal na pagpasok ng Turkish troops sa Iran. Ngunit kahit ang pag-uusap pa lamang tungkol sa ganitong plano ay malaking pressure na para sa Tehran. Kapag naisakatuparan ng ganitong operasyon,
maaaring maging napakahirap na sitwasyon para sa Iran. Ayon sa ilang posibleng senaryo na pinag-aaralan ng mga analis, kung magsimula ang operasyon at susubukang lumaban ng Revolutionary Guards o IRGC, maaari silang makaranas ng matinding military shock, lalo na kung sabay nilang haharapin ang pagdating ng mga refugee at migranteng tumatakas mula sa kaguluhan sa loob ng Iran. Isa sa mga posibleng gamitin ng Turkey ay ang Coral Electronic Warfare System na ginawa ng Aselsan. Kapag inilagay ang sistemang ito malapit sa border, maaari nitong guluhin ang komunikasyon ng mga commander ng Iran. Sa ganitong sitwasyon, mahihirapan ang mga opisyal sa headquarters na makipag-ugnayan sa mga sundalo sa frontline. Posible ring mapuno ng maling signal ang radar screens ng Iran. Sa madaling salita, parang binubulag nito ang kalaban sa sarili nitong teritoryo. Kapag nangyari ito, maaaring mawalan ng malinaw na kontrol ang Iranian forces sa kanilang mga unit sa lugar. Kasabay nito, maaaring gamitin ng Turkey ang kanilang T-155 Vertina howitzers. Ang mga artillery system na ito ay may abot na humigit kumulang 40 kilometers. Maaari nitong targetin ng mga Iranian outposts sa mga logistic corridor malapit sa border. Habang ginagawa iyon sa lupa, magmumonitor naman mula sa himpapawid ang mga Turkish drones. Kasama rito ang Akinci UAV at Bayraktar TB3. Mula sa itaas, babantayan nila ang mga Iranian air defense systems tulad ng Bavar 373. Sa harap ng ganitong modernong teknolohiya, maaaring mahirapan ang Iranian army na ipagtanggol ang kanilang mga posisyon, lalo na kung ang ilan sa kanilang kagamitan ay mas luma kumpara sa systems ng Turkey. Ang ganitong defense concept ay hindi bago sa Turkish military. Ginamit na nila ang kaparehong paraan sa kanilang mga operasyon sa Syria at Iraq. Kung maililipat ang parehong modelo sa hangganan ng Iran, magiging napakahirap para sa anumang natitirang puwersa ng Iranian regime na makalapit sa Turkish border kung sakaling lumala ang kaguluhan sa loob ng bansa. Ayon sa pagsusuri ng Forbes, may mga halimbawa na sa kasaysayan ng ganitong hakbang. Sa kasalukuyang sitwasyon, malakas ang posisyon ng Ankara kung pipiliin nitong kumilos. Maaring kayang pabagsakin ng mga modernong depensa ang isang ballistic missile habang nasa ere. Ngunit ang epekto ng ganitong insidente sa politika ng mga bansa ay mas mahirap pigilan. Sa halip na depensahan lamang ang border, pinag-aaralan ngayon ng Turkey ang ideya na harapin ang banta sa mismong pinanggagalingan nito. Ipinapakita nito na ang sitwasyon ay maaaring maging mas malawak na plano, hindi lamang simpleng sagot ng militar. At kung mangyari iyon, hindi rin nag-iisa ang Turkey sa ganitong malaking galaw. Habang tumitindi ang tensyon sa paligid, may isa pang bansa na tahimik ngunit maingat na nagmamasid sa mga pangyayari. Ito ang Azerbaijan, isang bansa na mabilis lumalakas sa Caucasus. Para sa kanila, ang nangyayari ngayon sa border ay parang kasaysayan na muling umuulit matapos ang mahigit 200 years. Ngunit para sa Iran, ang tunay na panganib ay hindi lamang ang mga armas na maaaring tumama mula sa taas o ang posibilidad na magkaroon ng buffer zone sa gilid ng bansa. Ang mas malaking issue ay ang mismong komposisyon ng populasyon sa loob ng Iran. Tinatayang nasa 35 hanggang 40 milyon na katao. Sa loob ng Iran ang kabilang sa mga South Azerbaijanis, Turkmen at mga Turkic-speaking Kashkai. Dahil sa laki ng bilang na ito, napakahalaga ng kanilang papel sa anumang posibleng pagbabago sa loob ng bansa. Kung sakaling tuluyang bumagsak ang kasalukuyang pamahalaan, ang napakalaking populasyong ito ay maaaring natural na kumampi sa dalawang bansa na malapit sa kanila, ang Turkey at Azerbaijan. Hindi ito isang sitwasyon na sadyang gustong simulan ng Ankara o Baku. Ngunit kung mangyari man ito, magiging isang napakalaking krisis na kailangang harapin. Kung mawalan ng kontrol ang pamahalaan sa Tehran at lumala ang kaguluhan, maaaring magsimulang maghiwa-hiwalay ang ilang bahagi ng bansa. Kapag nangyari iyon, maaaring mapabilis ang mga hakbang tulad ng diplomatic pressure o maging cross-border intervention mula sa Turkey at Azerbaijan. Lalo na kung ang layunin nila ay protektahan ang mga komunidad na may kaugnayan sa kanilang kultura o lahi. Sa ganitong sitwasyon, maaaring magsimula ang proseso ng paglayo ng South Azerbaijan mula sa kontrol ng Tehran. Sa madaling salita, nang magpakawala ng ballistic missile patungo sa Hatay, hindi lamang isang kalapit na bansa ang naalarma ng Iran. Milyon-milyon ding tao sa loob mismo ng sariling teritoryo nito ang naapektuhan. Ang ganitong uri ng pressure mula sa lipunan ay maaaring magpahina pa, lalo sa pamahalaan.
Matagal nang nahihirapan ang maraming Iranian dahil sa economic crisis, corruption at kakulangan ng oportunidad. Ngayon kung magkaroon pa ng foreign intervention o buffer zones sa paligid ng Iran, maaring lumaki pa ang kaguluhan sa mga lungsod at komunidad. Isa sa mga unang nakaunawa sa panganib na ito ay ang exiled Crown Prince na si Reza Pahlavi. Sa kanyang talumpati sa bansa noong March 2, 2026, direkta niyang kinausap ang mga ethnic minority sa Iran. Kasama rito ang mga komunidad sa Khuzestan, Kurdistan at South Azerbaijan. Ayon kay Reza Pahlavi, kailangang pigilan ang posibleng kaguluhan at paghihiwalay ng mga bahagi ng bansa. Sinabi niya na matatapos ang diskriminasyon at magkakaroon ng isang secular government kung sakaling magbago ang sistema ng pamamahala sa Iran. Dagdag pa niya mahalaga na manatiling buo ang bansa. Ayon kay Reza Pahlavi, ang mga komunidad na ito ay matagal ng bahagi ng kasaysayan at kultura ng Iran. Para sa kanya, nagsilbi rin silang tagapagtanggol ng dignidad at teritoryo ng bansa sa loob ng maraming taon. Sa kanyang mensahe, sinabi niya na naniniwala siyang mananatiling matatag ang mga komunidad na ito sa kanilang pangako sa bansa. Para kay Reza Pahlavi, nasa isang napakahalagang panahon ng Iran sa kasaysayan nito. Sa panahong ito, maaaring tuluyang bumagsak ang kasalukuyang sistema ng pamahalaan. Ang kanyang pangamba ay may malinaw na dahilan. Habang humihina ang kontrol ng pamahalaan sa Tehran at kung kumilos ang Turkey at Azerbaijan upang protektahan ang kanilang interes o mga komunidad na malapit sa Iran, maaring mahirapan ang Iran na panatilihin ang kasalukuyang anyo ng bansa. Sa ganitong sitwasyon, ang hinaharap ng Iran ay maaring magbago ng malaki. At ang mga desisyon na gagawin sa susunod na mga araw ay maaring magtakda ng direksyon ng maraming bansa sa paligid sa mga darating na taon. Habang pinag-aaralan ng Turkey ang mga plano nito sa kanlurang hangganan, may isa pang bansa na nagiging mas alerto. Ito ang Azerbaijan. Kung sakaling tuluyang isara ng Turkey ang hangganan nito sa Iran at higpitan ang kontrol sa hilaga, maaring maging parang bakal na pader ang depensa nito. Kasabay nito, pinapataas din ng Azerbaijani Army ang kanilang alert level. Para sa Baku, hindi lang ito simpleng pagbabantay sa border. Para sa kanila, maaring ito na ang matagal nang hinihintay sa kanilang kasaysayan. May matagal ng ideya sa Azerbaijan tungkol sa muling pagkakaisa ng mga taong nahati ng Aras River. Sa loob ng maraming taon, ang ilog na ito ang naghati sa mga Azerbaijani sa Hilaga at sa mga South Azerbaijanis na nasa Iran. Sa nakaraan, madalas na nagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng Tehran at Baku. Ilang beses ding nagpadala ng mensahe ang Iran sa Azerbaijan sa pamamagitan ng pagsuporta sa Armenia sa usapin ng Karabakh. Nagsagawa rin ng Iran ng mga military exercises sa mga lugar malapit sa Azerbaijan. Ngunit ngayon tila nagbabago ang sitwasyon. Kung sakaling pumasok ang Turkish army sa western Iran, maaring kumilos din ang Azerbaijan sa hilagang bahagi ng Iran. Ang kilalang Yashma Special Forces ng Azerbaijan at ang kanilang modern drone forces ay maaaring maging bahagi ng anumang pagbabago sa sitwasyon sa timog ng Aras River. Kahit ang posibilidad pa lamang ng ganitong dalawang direksyon ng pressure mula sa Turkey sa kanluran at Azerbaijan sa hilaga ay sapat na para dagdagan ang bigat na nararamdaman ng Iran, lalo na sa ekonomiya nito. Sa loob ng mahabang panahon, nahihirapan na ang ekonomiya ng Iran dahil sa mabibigat na international sanctions. Nagkaroon ng fuel shortages at sa ilang lungsod ay nagkaroon na rin ng mga protesta sa kalye. Isa sa mga mahalagang linya ng kalakalan ng Iran ay ang mga border crossing nito sa Turkey at Azerbaijan. Sa mga rutang ito dumadaan ang maraming produkto, transit trade at maging ang ilang informal trading networks. Kung sakaling magpasya ang Ankara at Baku na higpitan o tuluyang isara ang mga transit routes, ports of entry at commercial crossings, maaring mahirapan ang pamahalaan sa Tehran na patakbuhin ang ekonomiya. Ang isang bansa na naputol ang mga pangunahing ruta ng transport at kalakalan ay madaling maipit sa matinding krisis. Kung mangyari iyon sa Iran, posibleng bumagsak ang ekonomiya nito ng mas mabilis kaysa sa inaasahan. Gayunpaman, mahalagang tandaan na ang sitwasyon ay hindi lamang tungkol sa military maps o mga operasyon sa border. Sa likod ng agresibong galaw ng Tehran ay may mas malaking political at economic crisis na nabubuo. Matagal nang nahihirapan ang Iran dahil sa sanctions, kakulangan ng resources at mga problema sa pamamahala ng ekonomiya. Kung tuluyang masira ang ugnayan nito sa Turkey, maaari itong magdulot ng mas mabigat na epekto.
Sa praktikal na pananaw, ang Turkey ang isa sa pinakamahalagang daan ng Iran patungo sa global trade. Ang mga border crossing transit routes at maging ang ilang black market networks ay nakadepende sa kontrol ng Ankara. Hindi rin naman layunin ng Turkey na itulak sa gutom ang kanilang kapitbahay. Ngunit para sa Ankara, mahalaga ring pigilan ang anumang banta sa kanilang national security. Kung sakaling idagdag ng Turkey ang economic pressure sa mga military options nito at higpitan ang daloy ng kalakalan, maaring agad na huminto ang maraming trade routes ng Iran. Kapag nangyari iyon, maaaring magsimula ang domino effect sa ekonomiya. Kapag sumali pa ang Azerbaijan sa sitwasyon, lalo na kung isara nito ang hilagang bahagi nito, maaaring mas lumala pa ang krisis sa Iran. Sa ganitong senaryo, hindi lamang military pressure ang haharapin ng Tehran, kundi isang matinding economic isolation. Kung titigil ang exports at imports ng Iran at sabay itong haharap sa inflation, unemployment at galit ng mamamayan sa loob ng bansa, maaring maging mas mahirap kontrolin ang sitwasyon sa mga lungsod. At ang mga protesta na dati ay hiwa-hiwalay lamang ay maaring maging isang mas malaking alon ng kaguluhan sa buong bansa. Kahit magtalaga pa ang mga lider ng Iran ng bagong pinuno sa mga lihim na pagpupulong, hindi nito agad maayos ang mga problema ng bansa. Kapag kulang na ang pera ng gobyerno at huminto ang kalakalan sa mga border, mabilis ding humihina ang kontrol ng pamahalaan. Kapag tumigil ang mga truck sa pagdaan sa mga customs at trade crossings, unti-unting nahihinto ang pagpasok ng mga produkto sa bansa. Kapag nangyari ito, mas nagiging mahirap ang buhay ng mga tao. Sa ganitong sitwasyon, kahit gaano kalakas ang isang pamahalaan, nahihirapan itong kontrolin ang galit at takot ng mamamayan. Kung sakaling magsara ang mga border ng Turkey at Azerbaijan, maaring magsimula ang pagbagsak na mahirap ng pigilan. Sa madaling salita, ang ballistic missile na pinakawalan ng Iran ay maaring hindi nakapasok sa teritoryo ng Turkey. Ngunit sa mas malawak na pananaw, parang tinamaan nito ang mismong ekonomiya ng Iran. Kapag tiningnan ang buong sitwasyon, makikita na ang nangyayari ay hindi lamang simpleng tensyon sa border. Ipinapakita nito ang pagkalito at paghina ng isang malaking sistema ng pamahalaan na nahaharap sa malalim na krisis. Ang missile na pinakawalan patungo sa Turkey ay hindi nagpapakita ng lakas ng isang malaking bansa. Sa halip, maaari itong maging senyales ng desperasyon sa loob mismo ng pamahalaan. Matagal nang may tensyon sa pagitan ng Revolutionary Guards at ng regular army ng Iran. Ngayon, dahil sa tanong kung sino ang mananagot sa krisis, may posibilidad na lumala ang alitan sa loob ng militar. Kapag nangyari ito, maaaring magkaroon ng lihim na pagtutol at pagsuway sa loob ng mga institusyon ng Estado. Sa puntong ito, nagsasabay ang dalawang malaking pressure sa Iran. Una ay ang military pressure mula sa labas ng bansa. Pangalawa ay ang economic pressure mula sa paghina ng ekonomiya at sa posibilidad ng pagputol ng mga ruta ng kalakalan. Kapag nagsabay ang dalawang ito, doon nagiging napakahirap para sa isang pamahalaan na panatilihin ang kontrol sa sitwasyon. Ang plano ng Turkey na magtayo ng buffer zone na may lalim na humigit kumulang 30 hanggang 40 kilometers sa loob ng Iranian territory ay hindi lamang simpleng depensa sa border. Isa rin itong malakas na mensahe sa Iran. Sa loob ng maraming dekada, ipinagmamalaki ng Tehran na nailalayo nito ang digmaan mula sa sarili nitong teritoryo sa pamamagitan ng paggamit ng mga kaalyadong grupo sa ibang bansa tulad ng Syria at Yemen. Ngunit ngayon tila bumabalik ang panganib sa mismong loob ng Iran. Sa unang pagkakataon, ang posibilidad ng digmaan ay tila papalapit sa mga lungsod at komunidad sa loob ng bansa. Kapag nararamdaman na ito ng mga tao, mabilis kumakalat ang takot. Ang ilang pamilya ay nagsisimulang mag-imbak ng pagkain. Humahaba ang pila para sa mga pangunahing pangangailangan. Tumataas ang tensyon sa mga lungsod. Habang lumalala ang panik sa loob ng bansa, mas nahihirapan ang pamahalaan na kontrolin ang sitwasyon. Sa larangan ng diplomasya, mas nagiging mahirap din ang posisyon ng Iran. Matapos targetin ang mga base sa Cyprus at sa United Arab Emirates, ang pag-atake sa isang bansang miyembro ng NATO ay naglagay sa Iran sa mas mahirap na sitwasyon sa international community. Bagamat maingat pa rin ang Estados Unidos tungkol sa paggamit ng Article 5 ng NATO, malinaw na mas nagiging isolated ang Iran. Kasabay nito, ang ilang bansa sa Central Asia ay unti-unting lumalayo sa Tehran. Samantala, ang Russia at China ay abala rin sa sarili nilang mga problema. Dahil dito, malabong magbigay sila ng malaking tulong upang protektahan ang Iran kung lalo pang lalala ang sitwasyon.
Kapag pinagsama-sama ang lahat ng ito, military pressure, economic isolation at diplomatic isolation, nagiging napakabigat ng sitwasyon para sa Iran. Ang mga pangyayaring ito ay maaaring magpahiwatig na ang balanse ng impluwensya sa paligid ay malapit ng magbago. At ang pagbabagong ito ay maaring maging malalim at mahirap, hindi lamang sa politika, kundi pati sa buhay ng mga tao sa mga bansang apektado. Sa huli, ang ballistic missile na pinakawalan patungo sa Turkey noong March 4, 2026 ay hindi lamang simpleng pagpapakita ng lakas. Para sa maraming analyst, isa itong malaking strategic mistake. Habang nahaharap ang pamahalaan sa Tehran sa posibilidad na mawalan ng tiwala ang sarili nitong mamamayan, lumilitaw din ang limitasyon ng kanilang kakayahan na pigilan ang mga kalaban. Malinaw ang paghahanda ng Turkey para sa posibleng pagtatayo ng buffer zone malapit sa Iran. Samantala, tumitindi rin ang pressure mula sa Azerbaijan sa hilagang bahagi. Sa paligid nila ay naroon ang ilan sa pinakamalalakas na militar sa Middle East at sa Caucasus. Dahil dito, mas nagiging delikado ang sitwasyon para sa kinabukasan ng Iran. Dagdag pa rito ang mga babala ni Reza Pahlavi tungkol sa panganib ng pagkakawatak ng bansa. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng ito, lumilitaw ang isang malinaw na larawan. Ang mapa ng Iran at ang impluwensya nito sa paligid ay nahaharap sa isang napakalaking pagsubok. Ang apoy na sinindihan ng mga missile na yon ay maaaring hindi lamang magbago ng mga political border. Maaaring baguhin nito ang mga plano na ginamit sa loob ng maraming taon. Sa huli, ipinakita ng insidenteng ito kung gaano kasensitibo ang sitwasyon sa paligid ng Iran at ng mga kalapit nitong bansa. Kapag kumilos ang Turkey at Azerbaijan habang nahihirapan ang ekonomiya ng Iran, maaaring mas dumami ang problemang haharapin ng pamahalaan sa Tehran. Hindi lamang militar ang usapin sa ganitong panahon. Malaki rin ang epekto ng ekonomiya at kalakalan sa katatagan ng isang bansa. Kapag nahinto ang mga pangunahing ruta ng kalakalan at humina ang ekonomiya, mas nagiging mahirap para sa pamahalaan na panatilihin ang kaayusan sa loob ng bansa. Mahalaga rin ang magiging hakbang ng ibang bansa sa paligid. Ang bawat galaw ng Turkey, Azerbaijan at ng mga bansang kaalyado ng NATO ay maaring makaapekto sa mangyayari sa mga susunod na buwan. Dahil dito, maraming analyst ang naniniwala na magiging mahalaga ang mga darating na buwan para sa Iran. Ang magiging sagot ng pamahalaan sa mga problemang ito ang magpapasya kung magiging mas matatag ang bansa o kung lalala pa ang krisis. Sa ngayon, marami pang maaaring mangyari sa mga susunod na linggo. Maaring piliin ng Iran na pababain ang tensyon upang maiwasan ang mas malaking problema. Ngunit posible rin na magpatuloy ang matinding sagutan sa pagitan ng mga bansa sa paligid nito. Para sa Turkey, mahalaga kung hanggang saan ito handang magpatuloy sa paghahanda ng militar. Ang bawat galaw nito ay maingat na binabantayan ng NATO at ng ibang bansa sa lugar. Samantala, patuloy ring nagmamasid ang Azerbaijan sa sitwasyon. Kahit hindi ito direktang kasali sa insidente, mahalaga pa rin para sa kanila ang anumang pagbabago na maaaring mangyari sa Iran. Sa ganitong sitwasyon, ang maliliit na desisyon ng mga leader ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa hinaharap. Sa huli, ang pangyayaring nagsimula sa isang missile launch ay maaaring maging simula ng mas malaking pagbabago sa paligid ng Iran. At kung paano haharapin ng mga bansa ang krisis na ito, ang maaaring makaapekto sa kalagayan ng mga bansa sa lugar sa mga darating na taon. Dahil dito, maraming bansa ang patuloy na nagmamasid sa mga susunod na mangyayari. Ang bawat hakbang ng mga leader sa mga darating na linggo ay maaaring magkaroon ng epekto sa kapayapaan at seguridad ng mga bansa sa lugar na ito. Sa isang lugar na matagal nang may tensyon, kahit ang maliliit na pangyayari ay pwedeng magdulot ng mas malaking epekto sa katatagan ng mga bansa. Sa ganitong sitwasyon, malinaw na ang bawat hakbang ng mga bansang kasali ay mahalaga. Ang maliliit na desisyon ngayon ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa kapayapaan at katatagan ng mga bansang kasali. Sa mga darating na araw, makikita kung paano haharapin ng mga lider ang sitwasyong ito at kung anong direksyon ang tatahakin ng sitwasyon.